So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, alam naman ata ng lahat, no, ng nakararami na itong si Harry Roque, itong si Sara Duterte, at itong si Senator Robin Hood Padilla ay nandoon po ngayon sa The Hague, the Netherlands. Ngayon, ang punto kasi dito, okay, credits natin, si Pulong. Humingi ng travel authority kay, if I am not mistaken, kay House Speaker Martin Romualdez, binigyan ng travel authority, pinayagan. Si Sara Duterte, ganun din. Itong si Harry Roque, hindi natin alam kung saang bansa yan umalis. Ngayon, itong si Robin Padilla, mga minamahal, yan o, nakalagay dyan. Ang sabi, Senado, walang inilabas na travel authority kay Senator Padilla na nasa Netherlands ngayon. So ngayon, ang punto dito, sinusweldohan ka ng taong bayan. 'Di ba? Tapos, naglalakwatsa ka, hindi mo ginagawa yung responsibilidad mo, yung trabaho mo sa mamamayang Pilipino. Elected official ka pa man din, number 1 ha? Number 1 senador ka ng bansang Pilipinas, and yet, wala ka man lang pasintabi, naglalamyerda ka sa gitna ng pangangailangan ng bansang Pilipinas ng mga senador ngayon. Hindi nyo na nga magampanan yung tungkulin ninyo eh. 'Di ba? Natatandaan ninyo mga minamahal. Hindi pa nga nare-receive ni Vice President Sara Duterte yung Article of Impeachment. 'Di ba? Hindi pa nare-receive ni VP Sara Duterte yung Article of Impeachment. Meron ng boto si Robin Padilla na no to impeach. Malinaw daw ang kanyang boto na no, hindi impeach itong si Sara Duterte. Like, mapapasabi ka na lang ng what the heck? Imagine mo hindi mo pa nga nare-receive yung Article of Impeachment, hindi mo pa nga nababasa, may judgment ka na. Bakit hindi mo tingnan yung side ng mga complainants? Yan yung punto kasi dito eh. Ba't hindi mo basahin yung napapaloob sa Article of Impeachment bago ka mag-decide ng boto mo? Ang problema kasi dito kay Senator Robin Hood Padilla, masyadong matabil ang bibig. Masyadong mabunganga. 'Di ba? Nagigets ninyo mga minamahal? Masyadong mabunganga itong si Robin pero wala namang alam. Ang kailangan diyan sa The Hague, sa the Netherlands is yung mga lawyer. Lawyer yung kailangan diyan mga minamahal. Bakit? Ang tanong, lawyer ba? Itong si Robin Padilla? International lawyer ka ba? Biruin nyo, nagsama yung tatlong mokong. Yung isa, kinasuhan, convicted pa nga. Yung isa, may search warrant, hinahanap, fugitive. Ang isa, kakasuhan pa lang. 'Di ba? Parang past, present, now. Parang ganun yung, tama ba? Before and after. Parang ganun yung nangyayari, mga minamahal. Okay, basahin natin Sabi dito sa balita, kinumpirma ng Senate Director of Protocol Service na wala silang inilabas na travel authority or TA kay Senator Padilla na nasa the Netherlands. Yan mga minamahal, Kabilang kasi ang senador na kasama ni Vice President Sara Duterte at dating presidential spokesperson Harry Roque na bumiyahe sa The Hague, the Netherlands, para bisitahin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagtaka nga lang din ako paano siya nakalabas ng bansa? Tumakas ba itong si Robin Padilla? 'Di ba? Pera na naman ba yan ng taong bayan yung ginastos mo sa pag-alis ng bansang Pilipinas? Kasi wala tayong naging balita And paggising natin, uy, si Robin nandun na pala sa ibang bansa? My God! Nakasaad sa Senate Policy Order on Foreign Travels na amyendahan noong 2016 sa ilalim ni Senate President Franklin Drilon na hindi na kailangan kumuha ng TA kung personal ang biyahe. Ang tanong, personal ba ang biyahe ni Robin Padilla? 'Di ba? Kasi baka mamaya gumastos ang taong bayan. Kasi pag gumastos ang taong bayan, hindi kasi mga minamahal ang alam ko, pag isa kang government employee, kailangan mo talaga ng travel authority. Pero kung personal yung biyahe mo, dapat patunayan mo sa amin na yung ginastos mo ay personal din na pera. Kaso kung ang problema neto, ang pinunta mo doon is personal na biyahe mo, personal class, personal business, eklabush. Tapos yung gumastos ay pera ng taong bayan, it's so unfair. 'Di ba?
Ito ay epektibo sa mga senador, ganoon din sa mga empleyado ng Senado. Magugunita ang dinalaw ng Vice Presidente ang ama na nakakulong sa International Criminal Court dahil sa kasong crime against humanity, bunsod ng kampanya niya sa illegal na droga. Ngayon na nandoon si Robin Padilla, ang tanong, may naitulong ba? Itong si Robin Hood Padilla, mga minamahal, sa kaso ni former President Duterte? Kaya niya bang makipagtalastasan ng talino sa mga tao dyan para magbigay ng kanyang opinion or komento? Or sadyang palamuti lamang siya ng Vice Presidente? Or para lang masabi na, ay, mahal ko si Tatay Diggs, bibisitahin ko siya. Nagigets ninyo? Ito namang si Harry Roque, total, nandyan lang din naman yan sa ICC. Bakit hindi kontakin ni General Torre? Diba? Itong Interpol para ipadala dito sa Pilipinas yung fugitive na yan. Well, kung sa bagay, just to be honest naman mga minamahal, wala namang criminal case. Itong si Harry Roque. Siguro kung nandito yan at na-detain yan, magkakaroon na sana yan eh. Kasi naipit na siya mga minamahal eh. Madaming ginawang pagsisinungaling itong si Roqueta, nabuklo, nabuking eh. Diba? Nung nabuking, itong si Harry Roque, wala. Umalis ng bansa, lumipad, hindi na nagpakita. Pero yung ginagawa ninyo, harboring of criminals yan. Sorry. Diba? Obstruction of justice. Bakit? Bakit obstruction of justice? Kasi fugitive yan. Hinahanap yan ng bansa. Imposible na wala kayong contact. Nandyan na nandyan na yung pinaghanap ng bansa. Ano yung ginagawa ninyo? Kasama nyo pa? Hindi nyo man lang maiuwi dito sa bansang Pilipinas? Tama ba yung mga gawain ninyo? Well, sa part ni Harry Roque, masaya siya kasi natakasan niya yung Quadcom. Diba? Pero yung punto dito, Bibi Sara, Vice Presidente ka pa man din ng bansang Pilipinas, number 1 senator ka pa man din, Robin Hood Padilla, and yet ganito yung ginagawa ninyo? Harboring of criminals? Dahil, fugitive, pugante, itong si Harry Roque, dapat isinusurrender niya dahil pinaghanap niya ng batas. Dapat kasuhan din tong si Robin eh. Kasi wala talaga mga minamahal itong si Robin Hood Padilla. Ang daming sinasabi, ang daming hanash. Diba? Nakakaloka. Nakakatarantado. Bobo nga eh. Ay nako. Nakaka-stress lang ng flight tong ginawa ni Robin Padilla. Tumakas ng bansang Pilipinas. Alright? So, yun po, mga minamahal. Kayo, ano yung masasabi ninyo dito? Again, it's me, Alicia Nyo. So, pahingi lang po ako ng comments, mga minamahal. Comments, likes, and share. And also, don't forget, mga minamahal, to subscribe and hit the notification bell for more update. It's me again, Alicia Nyo. Ingat, mga kababayan.